Mamatay ka. Pumatay na. Tumakbo ka. Zhang Yu. Dapat ito lahat ay akin. Chu. Bakit mo ito ginawa? Tayo ang pinakamabuting kaibigan. Pinakamahusay na kaibigan. Karapat-dapat ka ba, Zhang Yu? Hindi ba pinili mo ang magandang asawa? Kung sana noong 10 taon na ang nakalipas, ang pinili ko ay ang iyong asawa. Ang engranding kasal na ito, dapat ito ay para sa akin. Zhou Chuchu, nagkamali ka. Ang nakita mo, siya ay mayaman. Ngunit sa katotohanan, mapag-isa siya at nangaliwa. Ang inaasam ko, palagi na lang siyang mamahalin na hindi kailanman iiwan. Ang pangalan ko ay Liu Gang. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako bilang empleyado sa Wanteng Group. Sigurado akong pinili mo na rin ako. Ito ay sa isang blind date. Bakit napunta ako sa panahon bago ako ikasal? Siguro, ako ay muling ipinanganak. Ay, kasi ganito, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Mabilis, kunin na natin ang sertipiko. Ay bilisan mo, mabilis na, ako. Naku, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Papahiran kita. Wala. Walang anuman. Huwag mong isipin na si Liu Gang ay isang maliit na empleyado lang ngayon. Pero alam ko nang mabuti. Sa loob ng 3 araw, bigla siyang magiging manager ng Wanteng Group. Kailangan kong mahigpit na kapit sa pagkakataong ito. Ikaw rin ba ay nandito para maghanap ng asawa? Dahil sobrang swerte natin sa isa't isa, baka gusto mong inumin ko ng isang kape, para na rin sa paghingi ng tawad. Ito. Siya ang matalik kong kaibigan. Mahal kong, dinala ko siya. Hindi ka mag-aalala, di ba? Si Zhou Chuchu ay sobrang masigasig. Gusto makasama si Liu Gang. Mukhang bumalik din siya sa buhay niya. Zhang Yu, Zhang Yu, sa nakaraang buhay, tama lang ang napili mong asawa. Ngayon, ang iyong mabuting asawa ay naging akin na. Mula ngayon, ako na ang tiyak na asawa ng chairman. Marami ang mga tao sa blind date na ito. Bakit hindi ka na lang magpalit? Mahal, pera na natin. Pera na. Ikaw lang ang iniisip mo ang 10,000 ginto, pero hindi mo alam na isang puso ay pwedeng tumbasan ng 10 ginto. Binilangan ako ng langit ng pagkakataong mabuhay muli. Siguradong hahanapin ko ang isang mabuting lalaki, na may magandang ugali at matatag ang loob, na sabay naming mararanasan ng isang simpleng buhay. Kumusta? Ikaw si Zhang Yu, tama ba? Ngayon lang namin pinalitan ng date mo, ng date na ipinarrange sa'yo, nandoon sa mesa na iyon. Parang hindi maganda na ganyan ang pagpunta sa kanila. Mas mabuti pang maglinis muna at bumalik. Prinsipe, alam kong pupunta ka sa coffee shop. Naghanda ako ng kape para sa iyo. Mula kaliwa hanggang kanan ay latte, cappuccino, mocha, espresso, americano, macchiato, cafe au lait, at Viennese, at ang paborito ninyo, brewed coffee. Sandali lang. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Inutusan ka ng matandang ginang para makipag-date. Nagkunwari kang mahirap na kontratista para makipag-date. Tara na. Bilisan mo. Oo. Tara na. Huwag mo na akong guluhin sa aking blind date. Oo. Hello, ako si Zhang Yu. Ako ang iyong blind date. Ito ay asawa ni Zhou Chuchu sa nakaraang buhay. Wala akong sasakyan. Wala rin akong bahay. Wala pa akong ipon. Ngayon, nakatira ako sa isang probinsya, luma at maliit na bahay. Nangungupahan lang ako. Yung mga nakaraan kong date, medyo hindi sila pabor sa ganitong kondisyon ko. Sinasabi ko ang totoo kung ikaw ay may pakialam din.
Kaya't pinapayuhan kita, na huwag na tayong magpatuloy. Masisira lang nito ang oras nating lahat wala akong pakialam. Tao lang, gaano man karami ang pera. Gusto ko lang humanap ng isang, mapagkakatiwalaang lalaki, magandang buhay tayo. Totoo ba itong babae na ito? Walang sasakyan, walang bahay, kahit 2,500 ang sahod, pumapayag, siguradong may masamang balak. Naalala ko noong nakaraang buhay, namatay si Guyun Chen sa isang aksidente para mailigtas ang bata, tunay ng isang lalaking may puso at katapatan. Kung hindi, paalo kita ng isang tasa ng kape, ha? Kawani. Magandang araw. 2 tasa ng kape, 2 tasa ng kape, 100 piso. Anong klaseng kape ang ganito? Kamahal. Sobrang mahal, tama ba? Ito, salamat, ayaw na namin. Sumunod ka sa akin, dadaling kita sa masarap na inumin. Sige. Tara, tikman mo ito, sobrang mahal naman ang presyo sa tindahang iyon. Hindi ba't mga simpleng matamis na tubig lang iyon? Mas mura at mas masarap pa itong tindahan na ito. Salamat. Sabi ko na. Mula ngayon, mas kaunti ka nang pumunta sa mga tindahan para mamili. Sa huli, hindi naman madaling kumita tayo. Sa tingin ko, hindi ka pa rin masyadong naniniwala sa pagtitipid. Mag-ipon ka pa para sa sarili mong panggastos, mahal. Tingnan mo nga, kung ayaw mong uminom, inumin mo ng dahan-dahan. Nabasa ka na, puno pa ng laway. Baka magpakasal na tayo. Magpapakasal na tayo ng ganito. Asawa, kung kailangan mo ako sa hinaharap, lalapit ako sa'yo. Ay. Hindi ba ito ang mabuting kaibigan ko? Talagang pinakasalan mo itong mahirap na lalaki, isang delivery rider, at isang construction worker. Talagang bagay kayo. Yun Chen, isang masipag at maasahang lalaki. Gusto kong pakasalan siya, galing sa probinsya, maliit pa rin ang pananaw niya. Hindi tulad ng asawa ko, isa siyang empleyado ng Wanteng Group. Sa hinaharap, napakalaki ng potensyal. Pagdating ng panahon, magkakaroon ako ng walang katapusang kayamanan. Wanteng Group. Akala ko siya ay empleyado ko. Anong nangyari? Wala ka bang alam? Ang Wanteng Group ay isa sa mga pinakamagagaling na grupo sa buong bansa. Ang chairman nito ay kilalang kilala, isang prinsipe sa Beijing. Ngunit, hindi na siya magtatagal bilang chairman. Dahil ang asawa ko ay malapit nang umakyat sa posisyon na iyon. Ay naku, bawasan mo ang pagsasalita. Huwag pag-usapan ng prinsipe sa labas. Wala ka na bang takot? Ano ang kinatatakutan mo? Balang araw, ikaw rin ang magiging chairman. Jiang Shu, pwede kong sabihin sa'yo na ang asawa ko ay magiging manager sa loob ng ilang araw, kahit na malayo pa siya sa pagiging chairman. Pero kahit ano paman, mas malakas siya ng libot-libong beses kaysa sa asawa mong mahirap, kaya taos-pusong binabati kita na sana maging asawa ng chairman, Jiang Yu. Tayo'y lumaki ng magkasama, bilang magkaibigan. Hindi ko sinasabi sa'yo, na napakagaling mo sa pag-aaral mula pagkabata. Anong silbi niyan? Itong babaeng ito, kailangan talagang mag-asawa ng maayos. Tayo'y lumaki ng magkasama. Hindi ka naman naiinggit sa akin, di ba? Wala na akong oras para magbigay ng pagbati sa iyo. Ang asawa ko ay hindi lang may magandang kinabukasan. Napakabuti niyan para sa akin. Sinasalubong niya ako na parang kayamanan. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Basa na ang likod mo. Walang anuman. Bakit mo ako pinoprotektahan? Para sa asawa ko, syempre, responsibilidad ng lalaki. Ikaw, malaking lalaki, bakit mo ako ginawang tao para sa proteksyon? Ay naku, ang suit ko ay customized pa. Kahanga-hanga talaga. Hindi tulad niya na nakasuot ng sira-sirang uniforme. Kahit na magpuyat, di ba? Asawa. Sila na isang pamilya, mahihirap. Syempre hindi nila alam kung gaano kamahal ang isang set ng high-end na suit. Talagang mahal iyon. Ayoko nang makipagtalo sa kanila. Maraming mga lalaking nagtatago. Pero mahirap makahanap ng mayaman at handang gumastos para sa iyo. Dumating na ang sasakyan ng asawa ko. Ito ay isang Mercedes. Hindi mo pa ito nakita, di ba, Jiang Yu?
Kung sakaling hindi mo na kayang magsama sa kawawang ito, tandaan mong lumapit sa akin. Dahil sa pagkakaibigan natin, maaaring magpakita ako ng awa, at hayaan kang maging katulong o anuman. At ang asawa mo naman, ay maging tsuper ng asawa ko o anuman. Noon, hawakan mo ang manibela ng Mercedes. Ano ang pakiramdam nito, Terra? Mahirap. Anong ginagawa mo dito? Buksan mo ang pinto ng sasakyan. Gang Yu, sa panahong ito, ikakasal ako sa mabuting asawa. Kailangan kitang mapagtagumpayan. Malugod na tinatanggap ang prinsipe. Prinsipe, may kontrata kang nagkakahalaga ng 2 bilyong yuan ngayong gabi. Kailangan mong pumirma dito. Ang lugar ng pagpirma ay sa iyong cruise. Sige, naintindihan ko na. Bumili ka ng maliit na bahay para sa akin. Dapat mas maingat ka. Huwag mag-alala, prinsipe. Siguradong magiging masaya ka sa arrangement na ito. Pumasok ka na, pumasok ka na. Hinahanap ko sa kanya ang isang sirang bahay. Bakit ito ang nahanap niya para sa akin? Makikita niya kung paano ko siya aayusin pagbalik ko. Sobrang laki naman ng bahay na ito. Ito ba ang bahay mo? Ha? Dito na ako dati nang nag-deliver ng pagkain. Sa mga bahay dito, ayos lang ang mga ito. Kaya lang itong layout, tinatayang umabot ng 2,000 piso bawat buwan. HMM. Hindi tama, 2,500 lang ang sahod mo sa isang buwan. Paano mo naman ito kayang bayaran? Iyon. Ito ay bahay ng isa sa mga amo ko. Nasa ibang bansa siya. Kaya't pinasabi niyang bantayan ko. At binigyan ako ng sobrang mura. 1 buwan lang. Ano? 500. 500 lang. Mukhang nagtitiwala ang iyong amo sa iyo. Oo, sigurado akong ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan. Ngunit, makakapag-stay dito. Talagang napakaganda. Jang Yu. Kung gusto mo, bibilihan kita ng mas malaki sa susunod. Wala akong pakialam dito. Basta't magkasama tayo. At nagmamahalan. Mabuti ba o masama ang tirahan dito? Wala akong pakialam. Jang Yu, paano ko nakalimutan? Nasa delivery ka pa rin. Hello, Kapitan. Matagal na tayong hindi nagkita. Tawagin natin ang mga kaklase at guro natin mamaya. Magtipon-tipon tayo. Saktong-sakto, ang asawa ko. Kakatapos lang maging manager ng Wanteng Group. Maaaring ayusin tayo lahat na magdaos ng salo-salo sa yate ng prinsipe. Haha, ay naku, mga maliliit na bagay lang yan. Ay, oo nga pala. Ang best friend kong si Jang Yu. Sasabihin ko na lang. Asawa, nakakuha ko ng napakalaking order. Kailangan lang itong may hatid sa tabi ng barko. Kumusta ang bayad sa paghahatid? 10 dolyar ang kabuuan. Ayos na, hindi na kita istorbohin. Ang asawa mo, kumikita na tayo. Ay, Chuchu, matagal na tayong hindi nagkita. Ganoon ka pa rin kaganda. Mas kahanga-hanga pa si asawa ni Chuchu. Sumikat bilang manager sa Wanteng Group. Ito ang reunion natin. Makakapaglibot tayo sa cruise na ito. Dahil sa asawa ni Chuchu. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Siya ay anak ng isang prominenteng tao sa Beijing. Ito ay pribadong cruise niya. Hindi basta-basta makakapunta dito ang iba. Kung hindi dahil sa aking asawa, na may kapangyarihan sa Wanteng Group, tayong lahat, paano natin mararanasan ang buhay ng mayayaman? Prinsipe. Hindi kaya siya yung kilalang prinsipe sa Beijing. Salamat sa espesyal na karangalan mula kay Chuchu, asawa ko. Maliit na bagay lang ito. Bakit hindi ko makita si Jang Yu? Hindi niyo ba siya tinawag? Siya. Makikita mo na siya mamaya. Siya ang sikat na class flower ng klase natin. Dumating na ang mga maliit na hipon. Sino ang umorder ng maliit na hipon? Ito ay kay Jang Yu. Sino ang umorder ng maliit na lobster? Ako ang umorder, Joe Chuchu. Kaya ikaw ang umorder ng maliit na lobster. At ikaw pa ang nag-utos na ako ang maghatid. Tama ba? Walang duda. Ako nga. Ngayon ay may reunion ang klase natin.
Sadyang umorder ako ng mga hipon, para ipasa mo dito. Sabay na rin makisali sa reunion ng lahat. Hindi ba maganda? Nagbigay ako sa'yo, ng ₱100 para sa delivery. Siguro sobrang saya mo na, di ba? Kumain ka na ba? Ginagawa mo to ng sadya. Jiang Yu, bakit ka pa nagpadala ng pagkain? Oo nga, Jiang Yu, dapat malaman mo, ikaw ang pinakamagaling sa klase namin noon. Ang estudyanteng may pinakamagandang marka, ay siya ring paborito ni Ginoong Wang, na estudyante. Ngayon, paano ka napunta sa paghahatid ng pagkain? Ganito ka ba? Paano mo ito? Ganoon mo pinahahalagahan ang iyong guro na si Wang Ha? Kumain ka na ba? Nag-charge ka na ba? Alam naman nating lahat ito. Si Jiang Yu ay isang estudyanteng may matinding pangangailangan sa ating klase. Kapag nawala ang tulong mula sa paaralan, syempre hindi na siya makakapag-aral. Kailangan na lang magtrabaho. Narito na ang pagkain ninyo. Uuna na ako. Huminto ka. May pagtitipon ng klase natin ngayon. Hindi mo ba nakita ang banner? Paano ka naman basta aalis? Paano? Hindi ka naman bahagi ng aming klase. Walang nagbigay sa akin ng abiso ngayon. Wala rin akong natanggap na balit. Siguradong wala akong naging bahagi ng klase. Diba, Jiang Yu? Tingnan mo ang sarili mo. Nandito kasi Ginoong Wang. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Bilang pasasalamat sa guro, kailangan mo ring umupo at kumain. Halika, Jiang Yu, maupo ka na. Sige, mabuti at nandito na lahat. Saan na yung asawa ko noon? Dapat sana ay si Jiang Yu ang kanyang makakasalubong. Pero anong nangyari? Nang makita niya ako, agad akong nahatak nito. Ikaw talaga. Bakit sobrang halata? Nakakahiya ka naman. Hindi ba't mas kaakit-akit si Chuchu? Mas maganda siya kaysa kay Jiang Yu. Talagang mayaman ang dating. Ay, tama, Jiang Yu. Anong trabaho ng asawa mo? Kung sakaling may negosyo, pwede tayong makipagtulungan. Asawa niya, ha? Isang sira-sirang kontratista. Jiang Yu, bakit pa naghanap ka pa ng isang manggagawa sa mababang lipunan? Pero, ang mababa ay para sa mababa, kaya bagay lang. Nakita mo ba, Jiang Yu? Ako ay ipinanganak na karapat-dapat na magkaroon ng isang mataas na asawa, at ikaw ay karapat-dapat lamang sa mababang uri ng asawa. Halika. Cheers! Prinsipe, nakita namin sa daungan, ang e-bike ng ginang. Talagang sinabi niya sa akin ito ngayon. May isang malaking order na ipapadala sa cruise ship. Hindi ko akalain na sa barko ko ito. Nasaan ang ginang ngayon? Nasa ibabang bulwagan ng salo-salo. Ngunit nakatagpo siya ng kanyang dating kaklase. Kasalukuyan silang nagkakasalo sa pagkain. Ganun ba? Pumunta ka sa mesa ng ginang. Ihanda ang ilang mga dekalidad na pagkain. Siguraduhin makasama ang ginang at ang kanyang mga kaklase na magsaya. Hindi ko ito in-order ng mga pagkain. Maligayang pagdating sa lahat ng mga bisita, partikular na inutos ng prinsipe, na ihatid ito sa inyo, ng ilang mga masasarap na putahe, mangyaring mag-enjoy. Wow! Ang bote na ito ng lapit, ay nagkakahalaga ng 500,000. Sobrang luho talaga. Sino kaya ang mahalagang bisita, ng prinsipe ng Beijing? Sino pa kaya? Sino pa ba? Si Chuchu, asawa niya. Siya ang manager ng Wanteng Group. Siguradong siya ang nagbigay sa atin ito. Hindi ba't ang mahalagang bisitang ito ay si Jiang Yu na nagde-deliver? Tara, sama-sama tayong mag-toast para sa mag-asawang Chuchu. Mula ngayon, may prinsipe ng Beijing na magiging kaagapay natin. Pamilya ni Chuchu. Siguradong aakyat sila sa langit. Higit pa sa manager. Baka nga. Sa hinaharap, baka maging chairman pa sila. Halika. Jiang Yu. Bakit hindi ka magalang sa chairman? Kumain ka na ba ng isang baso kasama ang asawa niya? Walang pakundangan sa paggalang. Ha? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Walang problema. Squad leader. Jiang Yu. Kahit na. Kumakain ka ng sa akin at umiinom ng sa akin. Mag-isip muna ako. Baka ganito na lang. Ikaw. Tumawag ka sa iyong mahirap na asawa. Pahintulutan siyang lumangoy papunta rito. Para makapag-enjoy tayong lahat. Hindi na kita pagbibigyan. Sobrang dami ng ginagawa niyang pisikal na trabaho araw-araw. Dapat hindi siya mahirapan na lumangoy dito. Wala siyang oras para makipagkita sa'yo. Asawa. Jiang Yu. Huwag kang masyadong mayabang. Ngayon, makakain ka ng mga masasarap na pagkain dito. Nakuha ko ang benepisyo mula sa asawa ko. Sa isang bote lang ng alak na ito, ay katumbas na ng 10 taon mong sahod. Paano? Sinasabi ko sa'yo, ang mahirap mong asawa, lumapit dito at uminom tayo. Para mapakita ko ang respeto, huwag mong ipakita ang mukha mong walang hiya. Kung hindi naman,
Pwede ka namang magpasayaw dyan sa akin ng nakalabas ang damit. Huwag kang gagalaw. Ako. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Ako. Huwag kang gagalaw. Asawa. Hello. Huwag mong galawin ang tao ko. Sawa na sila sa buhay. Nagalit ang prinsipe. Agad na mag-imbestiga. Anong nangyayari sa misis? Huwag mo akong galawin. Ikaw, mahirap ka. Alam mo ba, gaano kahalaga ang gown ko? Joe Chuchu. Huwag kang masyadong lamabis. Ako ang lamabis. Tanungin mo ang lahat. Kung sa tingin nila lamabis ako, hindi lamabis. Chuchu, tama na nga, hindi sinasadyang nagkamali si Jack Yu, guruwang. Tumutulong lang ako sa kanya, pinagbubuntong ko siya, para makalma ako. Mas konti ang babayaran niya ng ilang libong piso, kung ako siya. Hihilingin ko pa sa sarili ko, na magpalo pa ng ilang beses. Joe Chuchu. Kahit mayaman ako o wala. Wala kang karapatang lumakin ako. Huminto ka. Ikalawang renovation team ng Wanteng Group, empleyado numero 3, Gu Yunchen. Ito ang opisina ng asawa mo, kasama ang pangalan. Huwag mong kalimutan. Ang asawa ko ay manager ng Wanteng Group. Ayusin mo ang asawa mo, parang pinipiga ang isang langgam, napakadali. May trabaho ba ang asawa mo? Sa isang salita lang ng asawa ko. Anong gusto mong gawin? Mag-iisip lang ako. Sige, dalhin mo na yun dito. Kumain ka na ba? Nakita mo na, di ba? Itong kahon na ito, nainom na ba? Ininom mo na lahat ng ito. Nainom na ba? Isa sa alang-alang ko lang. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, ang daming alak, nainom ba? Hindi ba siya mamamatay sa dami nito? Hindi ako marunong uminom. Asawa. Ipapakita ko sa kanya ang lakas. Hello, ikaw ba ang pinuno ng pangkat ng renovation? Ako. Liu Gang. Anong pangalan ng inyong pangkat ng ani? Gu Yunchen. Huwag. Di ba gusto nyo lang akong painom? Umiinom ako. Sige. Kung ganito, ipakita mo sa akin. Kung ayaw mong uminom, ipapaalis ko ang asawa mo. Kumain ka na ba? Bigyan mo ako ng inumin. Bigyan mo ako ng inumin. Para kay Gu Yunchen, talagang hindi ka lumalaban. Nakakatuwa. Lumalaban ka pa. Hindi ka ba natatakot na mawalan ng trabaho ang asawa mo? Sasabihin ko sa'yo, Jiang Yu, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Tulad mo. Karapat dapat ka lang natapakan ko. Inumin mo ito. Prinsipe, sabi niyang pupunta sa kwarto. Kailan pa nangyari to? Ngayon na nga. Yunchen. Ito, sino to? Ang ganda niya. Tumayo ka na. Ang amoy mo, ang baho mo, paano ka nakapasok dito? Mukha kang tao kahit na pangit, halos hindi na kita nakilala. Ay, mahal. Yun, Chen, bakit nandito ka? Pasensya na, Jiang Yu. Huli na ako dumating, huwag matakot, mula ngayon. Nandito ako, walang makakaistorbo sa'yo muli. Pumunta ka at makipag-ugnayan sa pinakamagaling na doktor sa cruise ship. Gusto kong ipagawa ang buong check-up ng aking asawa. Magpa-full body check-up, pero na. Huminto ka. Hindi ba't pinapayagan ko kayong umalis? Bakit ka nandyan sa harap ko? Iangat mo ako ng kaunti, nang nagalit si Bai. Kung hindi ka nagsasalita, talagang makakalimutan kita. Lahat ng narito, makinig kayo. Sasaliksikin ko ng mabuti ang nangyari ngayon, ang mga nangbuli sa asawa ko. Walang isa sa kanila ang makakaligtas.
Anong trabaho ng asawa ni Jiang Yu? Mukhang hindi naman siya katulad ng isang taga-buhos. Oo nga, ang lakas ng kanyang aura. Hindi siya katulad ng karaniwang tao. Huwag kang magpanggap na mayabang dito. Akala mo ba dahil may suot kang ganito, hindi na kita kilala, kahit gaano pa kaganda ang suot mo, isa lang siyang mababang klase ng tagagawa ng dekorasyon. Jiang Yu, ngayon ay reunion ng mga kaklase, dahil sa pagkakaibigan natin, ha, ngayon. Kumikit ka at sampailan ang sarili ng 3 beses, tapos yumuko at magpaumanhin sa akin. Maaaring ako ay, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi, kayong dalawa, walang makakalabas sa pintuang ito. Ngayon nandito ako. Walang makakapilit sa'yo, na gawin ang ayaw mong gawin. Walang makakapilit. Dito ay teritoryo ng prinsipe ng Beijing. Anong nangyari? Akala mo, ikaw ang asawa ng prinsipe ng Beijing. Akala mo ikaw ang prinsipe ng Beijing. Paano ka sigurado na hindi ako? Chu-chu. Siyang tunay na prinsipe ng Beijing. Hindi ba, natin siya naiinis? Ito, imposible. Siya lang. Ay walang anumang koneksyon sa lipunan. Walang anumang mapagkukunan sa lipunan. Pinakamababang antas ng manggagawa sa konstruksyon. Ikaw, bata, talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Nagmamalaki kang nang-aabala sa prinsipe. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Ito ay, ngayon ay tila namulog ka sa balangkas. Ang prinsipe ngayon, tamang-tama, sa barkong ito. At ang aking boss ay si Ginoong Zhu mula sa Wanteng Group. Sa oras na ito, kasama niya ang prinsipe. Nag-uusap tungkol sa proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Ginoong Zhu, sinasabi mo. Si Zhu Liye, sasabihin ko sa iyo, yung sinasabi mong si Zhu, wala pang karapat-dapat na makipag-usap sa akin, tungkol sa negosyo, ikaw. Mata Ray, hinamon mong manirang kuri kay Ginoong Zhu. Alam mo ba, si Ginoong Zhu ay pinsan ng prinsipe ng Beijing. Isa siyang nasa ibaba, ngunit nasa itaas siya ng milyon. At ako, ang pinakamaipagmalaki kong tauhan ni Ginoong Zhu, ngayon ay nakipag-away ka sa akin. Parang ininsulto mo ang prinsipe ng Beijing. Yun Chen, tara na, bilisan natin. Anong nangyari? Ngayon ay nagsisisi ka na, kumain ka na, masyado nang huli para kumain. Pero, kung magmamakaawa ka na ngayon, bukod sa pagyukod at magpaikot sa lupa, kailangan mo pang magbunong hanggang sa dugo, kung hindi. Isang tawag lang sa asawa ko. Makawawala kayo sa bahay. Liyes na kayo sa Yunjing. Kumain na ba kayo? Nakikita ko. Kayo siguro ang mapapalabas sa Yunjing. Ay, mahal. Huwag na kayong makipag-usap pa sa kanya. Nakapagpadala na ako ng message kay Zhu. Pagdating niya, ang dalawang bagay na ito, kailangang itapon sa dagat. Huliin ang isda. Sige. Dito lang ako maghihintay ngayon. Tingnan ko. Kung talaga bang magagawa ni Zhu Li, na isali ako sa dagat para hulihin ang isda. Halika, inumin mo, mahal, Direktor Zhu. Bakit ka naguguluhan? Nagpadala ng mensahe si Manager Leona, may nag-aangking prinsipe, kaya umaasa siyang makapunta ka. Ano? Sinong may ganang magpanggap na prinsipe? Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Gusto kong malaman kung sinong walang utak. Nang ahas kang magpasiklab sa araw na ito, sundan mo ako. Gusto kong makipagkita sa kanya ng personal. Jiang Yu, hindi ka talaga naniniwala na ang asawa mong isang construction worker ang makakapagpanatag sa iyo dito, Joe Chuchu. Nagtatrabaho kami para kumita sa pamamagitan ng aming sariling mga kamay. Bakit mo kami nilalay? Dahil sa aking asawa ay manager ng Wanteng Group, samantalang ang asawa mo ay isang mababang uri ng manggagawa sa konstruksyon. Pinaiyak kita. Kailangan mong umiyak para sa akin. Pinatawa kita, di ba? Kailangan mong tumawa para sa akin. Ang negosyo ng prinsipe ay nasa buong Yunjing. 70% ng industriya ay nakakaabala sa prinsipe. Mukhang wala na kayo. Matutuluyan sa buong muwa kung ganito ang sitwasyon. Kung malaman ng prinsipe na ganito ang ginagawa ninyo sa likod, baka hindi na siya tumulong sa inyo. Hindi siya tutulong sa akin, kundi sa iyo, isang tagabuo, nagmamalaki. Guardia, ngayon, ako na ang bahala sa iyo, prinsipe. Ituturo ko sa inyo, mga walang alam na ahas, insekto, daga, at ipis. Walang makakahipo sa asawa ko. Walang makakahipo sa asawa ko. Naintindihan? Sino ang maingay dito? Kumain na ba? Ideya. Pansamantalang operasyon.
Ay nako, Ginoong Wu, finally, dumating ka na, Liu Gang. Noong nakaraang mga araw, hindi ka ba bagong na-promote bilang manager? Ngayon dumating na ang appointment letter. Pumunta ako dito ng espesyal, para ibigay sa iyo ang appointment letter. Kailangan mong pagbutihin ito. Director Wu, maraming salamat sa iyo. Ayon sa aking kaalaman, mukhang ang prinsipe ay palaging pumipili ng mga karapat-dapat, kagaya ninyo na nagbebenta ng posisyon. Hindi ba kayo natatakot na malaman ito ng prinsipe at magalit? Hindi dahil hindi umaatake ang tigre. Akala mo ba ako'y may sakit na pusa? Asawa. Huwag mo nang ipaglaban iyon sa kanya. Hindi natin sila kayang talunin. Walang anuman. Huwag kang matakot. Nandito ako. Jiang Yu. Dahil magkaibigan tayo. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan, ha? Maaari mo akong galitin. Ngunit ang mga ganitong tao, ay hindi kayang galitin ng mga tulad ninyo, na nasa ilalim. Sige. Kaya't gusto kong makita, kung ano ang magagawa niya sa akin. Bata. Binigyan kita ng pagkakataon. Wala kang silbi, di ba? Sige, huwag mo akong sisihin kung wala nang awa. Pumunta ka at alamin mo, tungkol sa mga manggagawa ng renovation. Kapag nahanap, agad na tanggalin. At saka, sa hinaharap, lahat ng kumpanya, na nauugnay sa prinsipe, ay hindi kailanman kukunin. At pagkatapos, ang negosyo ng prinsipe ng Gintong Bilog, ay halos sumasaklaw, sa bawat sulok ng buong Yunjing. Ting. Ang pagkakasuspinde na ito, ay nagresulta sa hindi na nila mahanap ang trabaho, kahit na sa paglilinis ng kalsada. Ito ay katumbas ng pagpapaalis sa kanila. Pasensya na. Maaari kaming humingi ng tawad sa iyo, pakiusap, huwag mong tanggalin ang asawa ko. Talagang kailangan niya ang trabahong ito. Pwede mong humingi ng tawad kay Direk Wu. Ganyan, kayo naman. Magbibigay kayo ng 500,000. 500,000. Ay nako, itong 500,000, hindi ito para sa amin. Para ito sa pagtulong kay Vice President Zhu, maging mapaggalang kay Vice Director Zhu, ay napakalaking swerte ninyo. Isipin ninyo, sa isang salita ni Director Wu, maaaring hindi na kayo makasurvive dito sa Yunjing, at hindi na kayo makakahanap ng trabaho. Pero wala kaming ginang kalaking pera. Korupsyon at katiwalian. Akala ko hindi mangyayari. Sa isang maliit na bagay na ito, nakakuha ka ng ganitong karaming malaking isda, alam nyo naman ang ugali ng prinsipe. Basta-basta lang kayong bumili ng posisyon, hindi kayo matatakot na malaman ni prinsipe, na magagalit siya sa inyo. Gusto mo bang mamatay? Ang prinsipe ay kasalukuyang nasa tuktok ng barko, nakikipag-usap tungkol sa mahalagang negosyo. Sinasabing ang prinsipe ay may matibay na pamamaraan, na pumatay ng walang dugo. Ako, kung dahil sa mga taong ito, ay makakasagupa ko siya, baka hindi ito maganda. Sige na. Ngayon, ang prinsipe ay nag-aanyaya ng mga mahalagang bisita sa itaas. Huwag sanang istorbohin. Ako naman, dahil sa mukha ng prinsipe, ay bibigyan kayong dalawa ng pagkakataon. Ang dahilan ng aking pagdating ay hindi rin para sa inyo. Liu Gang, nandito. Ngunit mayroong prinsipe na personal na pumirma sa sulat ng pagtatalaga. Ikaw, kailangan mong ingatan ito ng mabuti. Huwag itong mawala. Ay, tingnan mo. Nandito ang pirma. Maramdaman mo ang malaking kapangyarihan ng prinsipe. Ay naku. Babalik na ako para ipagawa ito. Ilagay mo sa safe. Gu Yunshen, ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba, Gu Yunshen? Ay! Gu Yunshen, ha? Ang aking liham ng pagtatalaga. Ang aking liham ng pagtatalaga. Liham ng pagtatalaga. Batang ito, sinalo mo na ang liham ng pagtatalaga na pirmado mismo ng prinsipe. Kahit ikaw pa ang may 8 buhay, hindi ka pa rin mamamatay. Ito ang ibinibigay ko sa inyo. Siyempre, may karapatan akong kunin ulit ito. Batang ito, matagal na akong nakikisama sa Wanteng Group. Hindi ko pa nga nakita ang anino ng anak ng may-ari. Ikaw pa ang nagkukunwaring anak ng may-ari dito. Nagpapakita ng kayabangan. Sasabihin ko sa'yo, Yun Suya ay nasa itaas, nagsasalo-salo. Kung malaman niya, siguradong huhugutan ka niya ng balat at gagawin kang pisngi. Itatapon sa dagat para pakainin ng mga isda. Yung Chen. Dinukot mo ang utos ng pagtatalaga. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ipapaliwanag ko sa inyo, malaki ang ginawa ninyong dalawa. Nang maglakas loob kayong sirain ang sulat ng pagtatalaga ng prinsipe, ito ay katumbas ng malaking kawalang galang sa prinsipe. Kapag dumating si Vice Director Zhu, kayo ang dalawa. Ang tiyak na matatapos.
Ayaw ko sanang makipag-ugyunan sa inyo, mga masamang tao, sa gitna ng pagkalito. Pero ikaw, nagpapanggap na prinsipe, nakaabot na sa hangganan. Kapag dumating si Ginoong Zhu mamaya, naghihintay sa inyo, isang resulta lamang. Iyon ay kamatayan. Isang linya. Zhu Li. Sige. Mas maganda kung dumating ang mga iyan, tama. Patanggilan na ang mga sakim na ito, magmadali kayo. Lahat magmadali, gusto kong makita kung sino itong walang hiya, na nagtatangkang maghasik ng gulo sa teritoryo ng prinsipe. Kung maabala natin ang prinsipe, huwag na nating asahan pang mabuhay pa tayo. Ay naku, batang ito. Nasa kamatayan na, hindi ka pa rin magsisisi. Naka-offend sa prinsipe, ang mga paratang na ito, sapat na yan para mamatay ka ng 8 beses. Kapag dumating na si Vice Director Zhu, malalaman mo kung ano ang walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Magsalita ka na. Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong tawagin. Pwede mong tawagan si Prinsipe mismo. Pero baka, mukha namang wala kayong ganitong kakayahan. Paggalang kay Prinsipe, ikaw. Para kang nagsusulong ng sariling kamatayan, Gu Yunchen. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang yate ng Prinsipe. Sinasabi ko sa'yo, talagang matapang ka. Kung sino man ang nasa ilalim ng prinsipe, kahit sino sa kanila, isa lang ang magiging resulta mo, at iyon ay kamatayan. Anong mangyayari kung dumating sila? Hindi lang sila basta binabaliwala, kailangan ko pang itanong, sa mga posisyon nyo sa negosyo. Yung mga kasabwat na lobo at siba, paano ba talaga dapat pakialaman? Sige, kung gusto mong mamatay, ako na ang bahala sa'yo, maari ko kayong sabihin, Ginoong Zhu. Siya ay aking tiyuhin. Ginoong Zhu, siya ay pinsan ng prinsipe. At tiyuhin ni Ginoong Wu. Kaya si Ginoong Wu at ang prinsipe, hindi ba't magkamag-anak din? Hindi ko akalain, sa buhay na ito, namatay si Gu Yunchen ng napakabilis. Talagang tulong ng langit ito para sa akin. Ayos lang. Akala ko wala palang ganitong koneksyon. Oh, naiintindihan ko na. Natakot ako. Ay naku. Huli na. Tao. Habarin sila, at pakainin sa isda. Sino ang may lakas ng loob na magulo dito? Ginoong Zhu. Dumating ang tiyuhin ko. Oy, tiyuhin, siya nga. Sino siya? Sino ang may lakas na magdaldal sa teritoryo ng prinsipe? Tawagin ang tao, ihagis sila sa dagat para pakainin ang isda. Zhu Li. Ang laki ng kapangyarihan mo talaga. Prinsipe. Prinsipe, bakit ka nandito? Tito, mukhang nagkamali ka yata. Ay naku, hoy. Ginoong Zhu, Buksan mo ang iyong mga mata at tignan. Anong klaseng malaking tao ang nasagasaan mo? Imposible. Hindi siya pwedeng maging prinsipe. Walang mas nakakaalam sa kanya kaysa sa akin. Isa lang siyang mabahong kontratista. Tumahimik ka. May karapatan ka bang makialam dito? Kung magpapapabobo ka pa, ihahagis kita sa dagat. Ay naku, Vice President Zhu, patawarin mo kami. 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 Bakit lahat sila nakaluhod? Masakit ang mga paa nila. Sige, ayos na iyon. Huwag kang mag-alala, wala nang problema. Jiang Yu. Jiang Yu. Babalikan ko na lang ang mga bagay mo. Sila. Ikaw na bahala. Prinsipe, siguradong magbibigay ako sa iyo ng kasiyahang sagot. Pagkatapos nilang uminom ng 10 bote ng matapang na alak, itatapon sa dagat, at pagkatapos ay pupalayasin mula sa Wanteng Group. Huwag. Vice Presidente Zhu, patawarin niyo ako, Director Zhu. Asawa. Ang itsura mo sa suot. Ang gwapo mo.
kung gusto mo. Hehe. Bukas araw-araw akong magsusuot para sa'yo. Asawa, pupunta ako para maglagay ng tubig sa'yo. Maghintay ka dito. Asawa, huwag mo akong iwan. 여전히 아름답던 그래 난 네 앞에 좀 멀리 돌아왔지만 난 네 앞에 바래다 주던 길 멈춘 네 집에 Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan sa buong buhay ko. 날 바라보던 네 Gising na, asawa. Saan ba ito, mahal? Nasa bangka pa tayo. Bakit ka nandito? Kahapon ng gabi, hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Oh, nakalasing ka, di ba? Hindi mahalaga. Tapos na ang pagkain. Kakain na ako, ha? Pero, walang anuman, hindi mahalaga. Ang almusal na ito. Ang almusal na ito ay ikaw ang gumawa, nakita ko. Oo. Oo. Ito ay akin. Katatapos ko lang dumaan sa kantina at inuha para sa iyo. Hindi ito maganda. Pero, mahal, ang sakit mo sa akin. Asawa. Yung, kahapon gabi, narinig ko ang kaklase mo na nagsabi, noon, magaling ka sa pag-aaral, bakit bigla ka na lang nag-deliver? Sa totoo lang, noong maliit pa ako, namatay na ang tatay ko. Noong taon na pumasok ako sa kolehiyo, nagkasakit ang nanay ko. Para makakuha ng pondo para sa gamot niya, hindi na ako nag-aral. Nagtatrabaho na lang ako sa pagde-deliver. Sayang lang. Sa huli, hindi pa rin siya nanatili. Asawa. Ngayon, kasama mo na ako. Sa hinaharap, maaari kang pumili ng propesyon na gusto mo. Susuportahan kita. Salamat, mahal. Hindi tama. Kahapon. Bakit parang may tumatawag sa'yo, prinsipe? Asawa. Ako naman. Gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Sa totoo lang, dito sa Yunjing, maraming mga prominenteng pamilya ang nakakakilala sa akin. Alam ko na ikaw ang nagde-decorate para sa kanila, ako ang magde-decorate. Pero mas magaling ang asawa ko. Sa dami ng mga prominenteng pamilya, lahat sila ay humihiling na ikaw ang magde-decorate para sa kanila. Tama ba? Asawa. Ako naman. Hindi ako isang karpintero. Sa totoo lang, ako ay bahagi ng Beijing. Bakit ka tumatawa? Hindi mo naman sinasabi na ako ay isang prinsipe, di ba? Yung taong yun ay talagang isang gago. Oo nga. Siyempre, ako ang prinsipe ng Beijing. Bastos, ha? Eh hindi. Prinsipe, napakagwapo at makapangyarihan, matalino at kaakit-akit, napakaastig. Paano naging ganyan sa bibig mo, na naging isang tarantado? Bakit siya napakagwapo, at matalino, napakaastig talaga? Para sa akin, isa lang siyang tarantado. Hindi mo alam. Ang mga executive ng One Tank Group, lahat ay pabor sa mga koneksyon. Yung mga talagang nagsisikap, yung mga may talento. Hanggang ngayon, walang pag-asa. At narinig ko, tungkol sa kanya, na may kakaibang ugali. Pusong lobo, kamay na maanghang, malamig at walang awa. Asawa, paano ka magiging ganyang tao? Kung ganyan ka, ibig sabihin ay ayaw mo sa akin dahil sa kahirapan ko. Natatakot ka na baka kunin ko ang yaman mo. Sa ganitong usapan, mas mabuti pang maghiwalay na lang. Pero sa tingin ko, hindi ka naman ganong klaseng lalaki. Pero, sabi mo kanina, hindi ka manggagawa. Ano ang trabaho mo? At yung mga tao kahapon, bakit sila natatakot sa'yo? Ako ay ang prinsipe na gwardya.
Ganun pala. Ay naku, nailigtas ko siya dati. Kaya, nilagay niya ako, inilagay sa tabi bilang gwardya. Hindi nakakapagtaka na natatakot sa iyo ang mga tao kahapon. Pero, naging gwardya ka para sa prinsipe. Hindi ba ito delikado? Ayos lang naman. Hindi naman delikado kahit kaunti. Wala namang iba. Kundi ang kanyang reputasyon ay nasa inyong mga tainga. Ang kanyang reputasyon ay narinig ninyo na may kaunting maliit na hindi pagkakaintindihan, pero siya mismo ay napakabait, napakamahiyain din. Asawa. Sobrang hirap na ikaw lang ang nagtataguyod sa pamilya. Kung makakakuha lang ako ng mas maraming pera, hindi mo na kailangang gawin ang ganitong mapanganib na trabaho. Ay, Ginoo. Anong sinasabi mo? Mag-asawa naman talaga tayo. Dapat magtulungan tayo. Saka na lang, basta nandito ka sa tabi ko. Ayos na lahat. Sakit na ako. Sobrang sakit. Uminom ka ng 10 bote ng puting alak, magpasalamat ka at hanggang ngayon buhay ka pa. Ikaw. Asawa. Ano ba talaga ang trabaho ni Jiang Yu? Isa lang naman siyang sirang manggagawa sa renovation. Bakit biglang naging sobrang lakas niya? Sabi ni Ginoo. Isa lang siyang bodyguard sa tabi ng prinsipe. Pero dahil nailigtas niya ang buhay ng prinsipe, malaki ang pagpapahalaga niya sa kanya. Sabi ko na isang amoy luma na dekora sayon. Walang iba kundi swerte lang noong araw. Nailigtas ang buhay ng prinsipe. Kahit gaano pa siya kalakas, isa pa rin siyang aso ng prinsipe. Sige na, tumahimik ka na. Hindi ba't dahil sa'yo? Dahil sa'yo at sa mga kaibigan mo. Kung hindi dahil sa'yo, dahil lang sa isang security guard, nawalan ako ng trabaho. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Anong nakatitig ka dyan? Dali, magbuhos ka na ng tubig para sa akin. Bilisan mo. Jiang Yu. Maghintay ka lang sa akin. Hintayin mo akong matapos. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Prinsipe, nalaman na. Ginoo, nag-apply siya sa kumpanya namin dati. Ang kanyang performance at kakayahan ay pinakamagaling. Ngunit noong panahong iyon, may ibang kumuha sa posisyon. Ang layunin ng One Tank Group ay magtalaga ayon sa kakayahan. Yung may kakayahan, dapat mabigyan ng pagkakataon para ilagay si Jiang Yu sa tamang posisyon niya, di ba? Tama. One Tank Group, medyo hindi maginhawa ang pumasok at lumabas. Naalala ko dati, na bumili ako ng isang maliit na kumpanya, na tinatawag. Ano nga ba? Tenron Group. Oo. Kaya ayusin mo siya. Pumunta ka sa kumpanyang ito. Dapat ay lihim na ayusin. Huwag nang huwag ibulgar ang aking pagkatao. Pakisuyo, mag-order ka ng isang bouquet. Sige. Sandali lang. Mas mabuti na ako na lang ang pupunta. Mukhang talagang naiintriga ang prinsipe sa pagkakataong ito. Asawa. Asawa. Nandito ka na. Sobrang saya ko talaga. Nakahanap ako ng trabaho. Pinapapunta nila akong magtrabaho bukas. Totoo. Aha. Alam ko, magagawa mo ito. Tingnan mo. Ang dinala ko sa'yo, isang regalo para sa iyong paghahanap ng trabaho. Salamat, mahal. Sobrang saya na makahanap ng trabaho. Siyempre hindi. Ngayon ito. Sa wakas may tao, maaari na akong makibahagi ng kaligayahan. Ngayon, hindi lang mas nagiging maayos ang trabaho. Ang pinakamahalaga, ay nandyan ka na para sa akin. Ito ang unang pagkakataon, mula nang pumanaw ang mga magulang ko, na nakaramdam ako ng kaligayahan. Ngunit, parang hindi ko pa naririnig kailanman, nabanggit mo ang iyong mga magulang. Nasa Yunjing ba sila? Sila. Noong 5 taong gulang ako, nung naghiwalay sila dahil sa pera. Simula noon, hindi ko na muling nakita siya. Ayos lang yan. Nandito na ako ngayon. Ako ay palaging magiging pamilya mo. Kaya, ibibigay ko na ang regalo ko. Ipapasok ko ito sa baterya. Sa tingin ko ay pwedeng-pwede. Aalis na ako.
Bulaklak, saan kaya magandang ilagay? Jang Yu, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sa mundong ito, hindi kita pwedeng mawala. Bumalik ka ng maaga mamaya. Sige, aalis na ako sa trabaho. Mag-ingat sa kaligtasan. Ginoo Prinsipe, nagpaalam si Sekretaryo Gao ngayon. Ako ang maghahatid sa'yo. Ginoo Prinsipe, ako ang gwardiya at driver. Sinasabi mo na ang sekretaryo ng prinsipe. Nag-leave siya ngayon. Pupunta ako para sunduin ng prinsipe. Tama ba? Sige, walang problema. Ayos lang, ayos lang. Prinsipe, prinsipe. Asawa, papasok na ako sa trabaho. Ha, mag-ingat ka. Mag-ingat ka rin. Prinsipe. Nagtatrabaho na. Asawa. Unang araw ko sa trabaho, pinapapadyak na ako ng prinsipe. Baka kailangan ko na namang maghanap ng trabaho. Anak, unang araw mo sa trabaho, mag-ingat ka at huwag magpagod. Ma, huwag kang mag-alala, tiyak na magtatrabaho kami ng mabuti. Trabaho sa Penrun Group, marami akong koneksyon dito. Kailangan mong ipakita ang galing mo sa akin. Sige, Mama. Yo, tingnan mo kung sino to. Talagang swerte ko, nakakakita tayo ulit. Pakisuyo, pakiusap, pakihintay lang. Paano? Ngayon, dito ako maglilinis sa gusali na ito. Ako ay empleyado ng Fenron Group. Dahil sa ikabubuti ng kumpanya, may karapatan akong tingnan ang iyong ID sa trabaho. Ako rin ay empleyado dito. Inutusan tayo ng chairman na pumunta sa Tangyuan para maghatid ng isang set ng mahalagang mga vase na porselana. Mahalaga ang misyon na ito. Sino sa inyo ang pupunta? Tangyuan. Hindi ba't iyon ang pribadong club ng prinsipe ng Beijing? Ang mga tao roon ay mayayaman o may mataas na katayuan. Kung makakasama ko ang sinuman, hindi ba't magiging kumpleto na ang natitirang buhay ko? Zhang Yu, kung wala kang gagawin mamaya, ikaw na lang ang maghatid. Oh, sige. Manager. Sa tingin ko, hindi masyadong maingat si Zhang Yu. Tulad ng ganitong malaking bagay, mas mabuti na ako ang pumunta. Mas mabuti na ako ang pumunta. Sige na, hawakan mo ng maayos ang porselana. Tandaan mo, ito ay para sa prinsipe. Hindi ito dapat magkamali. Huwag kang mag-alala, manager. Gagawin ko talaga. Mag-ingat na may hatid. Tiyaking walang kapalpakan. Tingnan mo yung bagong dating. Mukhang mahilig sa atensyon. Nagmamadaling maghatid pa. Akala mo talaga ay madali lang iyon. Kaya, narinig ko na ang florera ay binili ng prinsipe sa Beijing sa halagang 300 milyon para ibigay sa kanyang asawa. Naipasa na ang kapayapaan. Iyon ay nasa kanyang tungkulin. Pero kung may mangyaring problema sa ugali ng prinsipe ng Beijing, mild lang ang sapantaha. Siguradong masisira ang buhay niya. Hayaan mo siyang umalis. Tingnan mo ang itsura niya. Baka may makakuha sa kanya. Talagang napaka-ignorante. HMPH, umalis na tayo. Bakit ganito kalaki ang panganib ng vase na ito? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng pumunta. Dalhin mo na lang ang porselana sa Tangyuan. Bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Kanina, parang masigasig ka naman. Itong trabaho ay talagang ipinasa sa'yo ng manager. Dapat ka talagang pumunta. Ayos na ito ah. Halika halika, mag-toast muna tayo para sa prinsipe. Umupo na, umupo na. Prinsipe, ang florera na inihanda mo para sa ginang ay nasa daan na. Pakisuyo, maghintay ka ng kaunti, malapit na tayong makarating. Salamat sa hirap na dinanas mo. Walang anuman. Magandang araw. Ako po ay para maghatid ng bagay para sa chairman ng Fenron Group. Paano po ba pumunta sa Moxiang? Sige. Sundin na lang ang dati nating plano. Diretso lang po kayo. Kanan sa unang silid. Diyan sa Moxiangge. Naway maging maayos ang lahat. Salamat.
Parang yung likod na yan ay katulad ng sa misis ko. Pero ngayon, ang misis ko, dapat nasa trabaho ka na sana, hindi pwedeng nandito ka. Magandang araw, pakiusap, tumayo po dito at maghintay, HMM. Hindi ko alam kung kaninong babae ang asawa ng prinsipe, sino kaya ang babae, ang swerte niya. Bata. Narinig ko na, ang misis ay nagsabi lang ng pabiro, na kulang ang isang bulaklak na florera. Ginoo, ang prinsipe ay naglabas ng malaking halaga, binili niya ang florera, talagang mahal niya ang kanyang asawa. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay, ang prinsipe namin, ay isang taong puno ng damdamin at katapatan. Oo, tama, prinsipe namin, yung bulaklak na florera na to, ay isang bihirang makakita sa isang siglo. Ito ay isang Ming Dynasty na Jiayangling race. Nagdudulot ito ng magandang pagkakatugma sa loob ng isang siglo, at isa rin ang nag-iisa sa buong mundo. Napakaangkop para sa prinsipe, ang iyong katayuan, ha? Huwag nang magsalita ng sobra. Sa pagkakataong ito, kailangan ko pa ring pasalamatan si Chairman Joe ng Fenron Group, di ba, na nakahanap sa akin ng napakaangkop na bulaklak na florera. Ganito na lang, sa pondo ng proyekto bukas na taon, nagdagdag ako ng 10 bilyon. Oh. Maraming salamat, Prinsipe. Prinsipe, yung bulaklak na ibinigay mo sa asawa mo, nasa pintuan na. Sa tingin mo, tama ba? Papasukin niyo siya. Sige, papasukin niyo na. Halika na, bilisan niyo, ipasok niyo ang florera. Sige po. Prinsipe, inumin ko ito para sa inyo. Maaari na kayong pumasok. Salamat. Prinsipe, narito na ang porselana para sa inyo, Ninang. Nakarating na. Buksan mo na, para makita ng prinsipe. Pakiusap. Asawa. Asawa. Mahal ko. Asawa ko. Ikaw ang prinsipe. Hindi ako ang prinsipe. Bakit ka nakasuot ng ganito? Nandito ka pa rin nakaupo. At saka, yung mga porcelain na ito ay para sa'yo rin. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Ito. Yung. Kakain lang namin dito kanina. Hindi ako prinsipe. Kanina lang sila nag-usap. Tawagin mo ako. Ako, samahan mo ang lolo sa isang inumin. Ah. Hindi naman ako prinsipe. Sabi niyo nga, di ba? Magsalita ka naman. Ikaw. Tumayo ka at magsalita. Oo. Sinasabi lang namin na hayaang. Samahan kami ng apo sa isang inumin. Kahit na kayo ang mga boss, ang asawa ko ay isang empleyado lang. Hindi ninyo siya dapat tawaging ganyan. Oo nga, isang grupo ng mga mapangapi. Asawa, kumikita na ako ngayon. Kung hindi ka masaya sa trabaho ito, mag-resign tayo. Huwag. Ayos lang. Mahal. Trabaho lang naman ito. Mukhang mahalaga ka talaga. Mahalaga sa kanila ang buhay. Asawa, pagkatapos may padala ang anti-gang ito. Sabi ng manager, tapos na ako sa trabaho. Naghintay ako sa pintuan para sa'yo. Naghintay ako na makauwi ka. Ay, hindi na. Saktong tapos na rin ako sa trabaho. Sama-sama tayong umalis. Kainan. Pwede namang magtapos ng eksakto sa alas 7. Kainan, din. Tayo, tungkol dito sa kainan. Medyo chill lang. Kahit anong oras. Anong kainan? Tama na. Oras na para umuwi, di ba? Ah, oo, hindi na maaga. Huwag na kayong kumain. Eksaktong alas 6:30. Tapos na tayong lahat. Umuwi na tayo. Oh, ikaw rin pala. Tapos na ang trabaho. Tapos na. Salamat, Chairman. Salamat. Tapos na ang trabaho. Gusto mong kumain ng alimasag mamaya gabi? Sige. Asawa. Anong nangyari? Wala kang pakialam. Hinahayaan mong umalis ang mga leader sa likod. Nakalimutan ko. Ang sama ng memorya ko. Ginoo Joe. Kayo na muna ang umalis. Kami ng mag-asawa ay huling darating. Oo.
Uuna na kami, pasensya na. Talagang hindi namin naiintindihan. Ngayon, panahon mo nang maging driver. Bilis at pasyon. Ang bagong assistant sa Departamento ng Negosyo ay asawa ng prinsipe ng Beijing. Talagang muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali. Hindi pwede, mukhang sobrang mahal na mahal siya ng prinsipe. Dapat din ako. Mas mabuting alagaan siya. Kukunin ko ang proyektong ito. Gumawa ka ulit ng isa. Bakit naman? Anong bakit naman? Dahil sa chairman ng kumpanyang ito, si Chairman Zhao ay malalayong tiyuhin ng asawa ko. Ito ang kahalagahan ng pamilya. Ang kamag-anak ng asawa ko ay chairman. At ang kamag-anak ng asawa mo, siguro ay isa sa mga matandang binata sa nayon. Hindi ka seryoso sa mga bagay mo. Anong ginagawa mo dito? Pangalawang tiyuhin. Talaga namang wala kang mata. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal. Bakit? Halika, itapon mo siya sa labas. Pangalawang tiyuhin. Pangalawang tiyuhin, nagkamali ako. Huwag kang mag-alala, tungkol sa mga ganitong bagay, sa hinaharap sa kumpanya, hindi na ito mauulit. Salamat, Chairman. Walang anuman. ETO. Tiyo. Anong nangyari sa Chairman? Bakit ka pa nagtatanong kung ano ang nangyari sa akin? Bumalik ka at tanungin mo ang asawa mo. Ano ba talaga ang mga ginawa niya? Noong una, mahirap ang pamilya niyo. Ako ang tumigil sa pag-aaral para suportahan ka ng mga magulang ko. Ngayon, isa na lang ang anak ko. Hindi mo ba maibigay sa kanila ang isang pagkakataon? Alam mo ba, kung sino ang na-offend mo? Siyempre, siya ay ang makapangyarihang prinsipe ng Beijing. Alam ng lahat, makikita mong mahalaga sa kanya ang babae na iyon. Mahalaga siya sa kanya. Mga bagay na gusto niyang itago, mas mabuti pang huwag ko nang sabihin. Asawa ni Jiang Yu. Ngayon ay nasa Wanteng Group, paborito ng chairman. Kailangan niyong maging maingat sa ginagawa niyo. Huwag niyong gambalain ang mga taong may kapangyarihan. Wala itong magandang dulot para sa inyo. Wala kayong makikinabang dito. Isang simpleng gwardya, ano namang halaga niya? Kaya, may pagkakataon pa ba ako, Tito? Anong pagkakataon pa ba? Ngayon, imposibleng makapasok sa kumpanya. Ngunit, ang Kendra ay nakuha na ng Wanteng Group. Nagpa siya akong pumili ng isang tao na pupunta sa Wanteng Group bilang pangalawang tagapangulo. Liu Gang, ikaw ang pupunta. Maghanda ka ng mabuti, Kuya Sinasabi mo ba talaga? Maraming salamat, Kuya Ang galing. Sobrang swerte talaga ng asawa ko. Tama nga ang pinili ko. Pag naging Deputy General siya, aahon na ang pamilya namin ng mabilis. Anong malaking tao? PFFT. Kapag naging asawa ko ng Vice Presidente, isang maliit na gwardya. Sa oras na iyon, lahat sila ay magiging nasa ilalim ko. Kumakain ng ubas. Asawa. Sa buong buhay ko, ikaw ang mapapangasawa ko. Talagang ito ang pinakamalaking biyaya ko. Bastos ka. Sandali lang ha. Ginoo, asawa ni Zhou Chuchu, si Liu Gang, nagkandidato bilang Deputy General Manager ng Wanteng Group. Sa tingin niyo, dapat ba niyang i-disqualify? Sige, naiintindihan ko na. Asawa, ngayon, kasama mo si Zhou Chuchu's na asawa, sa isang kumpanya. Kung hindi ka komportable, pwede akong makipag-usap sa chairman. Sabihin sa chairman na tanggalin siya, huwag nang huwag. Lahat ng tao, ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kung makakakuha tayo ng kapangyarihan, at basta-basta nating sirain ang kinabukasan ng iba, wala tayong pinagkaiba sa mga masamang tao. Saka, maluwag ang puso ko, wala akong pakialam, sa'yo lang ako sapat na. Sige, susundin kita. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Asawa, kumain ka na. Subukan mo na. Anong nangyari? Ano ba itong ginawa mo? Ang pangit naman ito. Subukan mo nga. Hindi. Ito ay ginawa ng tao para sa'yo.
Bakit ito pangit? Alam mo ang akin. Hindi ko kayang gawin ang mga ito. Talaga namang hindi ka makapasok sa sala. Hindi ka rin makapasok sa kusina. Wala kang magagawa sa kahit anong bagay. Ang kailangan ko lang ay maging maganda. Sa kahit anong paraan. Ikaw na ang magiging chairman sa hinaharap. Dapat ay magtagumpay ka sa halalang ito. Asawa. Huwag na. Huwag ka nang matuto pa. Mag-relax tayo muna. 8MP. Mag-relax. Mag-relax ng anong klaseng relax? Sobrang abala na tayo. Lumabas na. Ay naku. Husband, okay ka lang ba? Kasalanan mo kasi sa modong minuto mo. Mula kanina hanggang ngayon, nauuhaw na ako ng 12 beses. Wala kang kahit anong pinaghandaan na impormasyon. Sandali lang, hintayin mo ako. Bibili na ako ng gamot ngayon. Naku po. Anak, talagang malas ang pamilya natin. Kumuha ng isang tamad at matako, na walang silbi na asawa. Talagang hindi kasing ganda si Joe Chuchu, ng kanyang kaibigan na si Jiang Yu. Kung alam ko lang, noong una, mas mabuti pang pinakasalan si Jiang Yu. Sinasabi mo si Jiang Yu, napakamaasikaso at may ambisyon. At araw-araw, ang mga merienda niya, ay masustansya at nakakaakit. Si Joe Chuchu, wala namang alam. Maliban sa pang-akit sa tao, wala na siyang alam. Dahil napakahusay niyang mang-akit, mas mabuti na. Asawa, okay ka na ba? Mas mabuti na ngayon. Uminom ka ng tubig. Asawa, iyon. May isa akong bagay. Halika, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Anong tulong? Alam mo naman, asawang babae, tungkol sa pagboto, may kinalaman ito sa mga mataas na opisyal ng Wanteng Group. Gusto kong pumunta ka at bisitahin ang mga mataas na opisyal, at tulungan akong magsalita ng maganda tungkol sa akin. Wala akong kapangyarihan o impluwensya. Paano kita matutulungan? Ayos lang na wala kang kapangyarihan o impluwensya. Ito, wala ka bang katawan? Liu Gang, anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin ay kailangan kong makipagtulong? Ikaw pa bang lalaki? Ay, hindi. Anak, hindi ba pwedeng matulog kasama o hindi? Huwag namang magsalita ng ganun kasakit, pwede ba? Ikaw ang asawa ko, ako ang asawa mo, dapat ka namang gumawa ng bagay para sa akin, hindi ba? At saka, sino ang paggagamitan ko ng kinikita ko? Mahal, huwag kang mag-alala, darating din ang araw na magiging matagumpay ako. Hindi mo ba kayang tingnan ang iyong kaibigan na si Jiang Yu, na nakasakay sa iyong leeg, na malupit siya? Tinitiyak ko, nang maging vice-presidente ako, ang unang ginawa ko ay tanggalin si Jiang Yu, para makabawi para sa iyo. Magsimula muli, ang aking magandang buhay, hindi papayag ang magkaroon ng anumang pagkakamali. Kapag naging chairman na si Liu Gang, darating na ang magandang buhay ko. Sige na. Hindi lang kita papalayusin niya. Gusto ko pang. Ikaw, bukas ang halalan para sa vice chairman ng Wanteng Group. Boto ako sa asawa mo. Kasalanan ni Jiang Yu. Kung hindi dahil sa kanya, sana, hindi aalis sa Wanteng Group. Bakit ko kailangan pang makipagsama sa napakaraming matanda? Sa bukas na halalan ng mga delegado, gusto kong makita ni Jiang Yu ng personal, na ako ay magiging nasa taas. Lahat ng pinagdadaanan ko, ay babayaran niya ng 10 ulit. Pumunta ka sa akin sa Wanteng Group ngayon. Gusto ko rin bang sumama? Siyempre, kailangan mong pumunta, dahil ito ay tungkol sa halalan ng Wanteng Group. Isa ka sa mga assistant sa negosyo. May tungkulin kang mag-record, magmadaling mag-empake, bilisin mo. Hey! Naghihintay si Chairman Zhao dyan. May importante kang kailangang gawin. Pumunta ka na tingnan. Ako ay agad na pupunta. Ginoong Zhao. Dumating ka na. Kumusta? Nakakagulat ba? Ganito ka pa rin manloko. Bakit ka nandito? Nasaan si Ginoong Zhao? Hindi ba siya ang nag-utos sa akin na pumunta rito? Oh, siya. Niloko ka niya. Walang din ang chairman dito. Ako lang ito.
Gusto lang kitang makausap. Hayaan mong makasaksi ka sa akin, na maging chairman ng asawa ko, at ang sandali na ako ay maging asawa ng chairman. Sinikap mong alisin ako. Ngunit hindi mo inasahan na mas mataas pa ako sa iyo. Kumusta? Ngayon, galit ka na ba? Umangat ang asawa mo sa posisyon. Hindi ito konektado sa akin kahit kaunti. Yung mga bagay na tungkol sa mag-asawa ninyo, hindi ko na talaga pinapansin. Umalis na muna ako. Sandali. Pakinggan mo muna ako. Ang ulat ng trabaho ng asawa ko. Malaki ang kaugnayan nito sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo na lang. Kung ako ay magkakaroon ng pagkakataon na maging vice-presidente ng kumpanya, magsasagawa ako ng isang komprehensibong plano para sa integridad. Gagawin ko ang lahat ng makakaya. Kailangan mo ring alisin ang mga gustong gamitin ng hindi tamang paraan, taong nakakaapekto sa interes ng kumpanya. Halimbawa, si Jiang Yu. Paano magiging larawan ko ito? Si Jiang Yu ng Departamento ng Negosyo. Sinusubukang akitin ako. Gusto sa pamamagitan ng hindi tamang paraan upang makuha ang mga benepisyo sa trabaho. Ang ganitong kilos ay seryosong lumalabag sa mga etika at mga patakaran ng integridad ng kumpanya. Matigas kong tinanggihan siya. Nang maging vice-presidente ako ng kumpanya, ang unang bagay na ginawa ko ay tanggalin siya. Gusto kong bigyang diin na kahit anong posisyon, bawat adulto dapat managot sa kanilang mga kilos. Basta't ang mga nagnanais na umangat sa hindi tamang paraan, ay dapat makatanggap ng nararapat na parusa. Hindi ko siya pinadalhan ng ganong mga larawan. Naiintindihan ko na. Yung damit sa larawan, noong nasa kolehiyo tayo, yung panahon na kasama kita. Ninakaw mo ako. At ano pa? Sino ba ang maniniwala sa'yo? Pupunta na ako para magpaliwanag ngayon. Binabastos niyo ako bilang mag-asawa. Wala nang silbi pang pumunta ka pa ngayon, dahil tanging pagtanggi lang ang aabutin mo mula sa lahat. Joe Chuchu, hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Gusto ko lang namumuhay ng maayos. Bakit mo ako ginagantinan nito? Jiang Yu. Bawat tao ay may kapalaran. Bilang aking matalik na kaibigan, dapat kang manatiling nakatapak sa aking paa. Paano mo maaring isipin na mas mabuti ang iyong buhay kaysa sa akin, tulad ng mga taong katulad mo? Wala kang karapatan na mas maging maganda ang buhay. Tumingin ka ng mabuti. Gusto kong makita mo ng iyong sariling mga mata. Naging vice-chairman ang asawa ko. At ikaw, naging taong kinamumuhian ng lahat. Ganitong tao, paano ka makakapagtrabaho sa kumpanya ng One Tank Group? Hindi lang iyan yung asawa ni Jiang Yu, ito ang ating One Tank Group. Isang maliit na gwardya sa ibaba, nang maging vice-presidente ako ng kumpanya, ang unang bagay ay tanggalin si Jiang Yu, at ang kanyang hindi matuwid na asawa. Itong dalawang nakakalason sa ibaba, ay nagdudulot ng panganib sa ating One Tank Group. Bakit nila sinasabi ang ganyan tungkol sa asawa ko? Kami ng asawa ko ay mga tapat na tao, mabuti at may katapatan. Bakit kayo may karapatan na basta na lang apihin ng iba? Naniniwala ako na ang chairman ng One Tank Group ay hindi mananahimik sa ganito. Tama ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na realidad. Tingnan mo lang mabuti. Ang aking asawa na naging vice chairman, at ang iyong asawa na naging walang trabaho sa oras na ito. Ngayon, simulan na natin ang pagboto. Sa mundong ito, walang katarungan ba talaga? Jiang Yu, ngayon, kahit ano pang sabihin mo, wala nang silbi. Tanging ang prinsipe sa Beijing lang, ang may veto power. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, walang epekto. Pero naman, kahit na nandito ang prinsipe ngayon, tiyak na iniisip mo na si Jiang Yu ay isang masamang babae. Sino ang maniniwala sa iyong salita lamang? Kung walang pagbabago, kailangan kong basahin ang boto. 8 boto ang pumayag, 2 boto ang nag-abstain. Inaanunsyo ko, si Liu Gang ay naging pangalawang tagapangulo ng One Tank Group, isang kaso. Nakapasa. Tinututulan ko. Tinututulan ko.
Isang maliit na gwardya. Ano itong lugar na ito? Sino ang may ganang manggulo sa amin? Pulong ng mga nakatataas. Mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, siya ang murang asawa ng babaeng iyon. Prinsipe. Prinsipe. Sino ang sinasabi ninyong prinsipe? Siya. Liu Gang. Hindi ka lang nagdulot ng gulo sa kulong. Maging naglakas loob kang siraan ang aking asawa. Ngayon, formal kong ipinahayag na ang iyong posisyon bilang vice-presidente ay tinanggihan ng isang boto at sapa. At pinalayas ka sa Yunjing na hindi na muling matatanggap. Lahat ng nakikinig, pakinggan nyo. Lahat ng may kinalaman sa insidenteng ito. Mga kaugnay na tao, mula ngayon. Lahat ay sasailalim sa investigasyon. Hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Ayoko ng asawang ito. Impossible. Hindi siya pwedeng maging prinsipe. Prinsipe. Sinungaling si Yun Chen. Ay, chairman. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako gagawin ulit, dalhin mo na. Pakiusap, patawarin mo ako, chairman. Chairman. Asawa ko. Burahin mo ang mga larawan. Huwag mong hayaang makita ng asawa ko, para hindi siya masaktan. Oo. Tapos na ang meeting. Gu Yunchen. Bakit nandito si Jiang Yu? Asawa. Bakit ka nandito? Asawa. Ngayon. Pumunta rin dito ang prinsipe upang mag-ayos ng bagay. Ako ang nagbabantay para sa kanya. Huwag ka nang magpanggap. Prinsipe. Asawa. Makinig ka sa akin, asawa, bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag. Ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Gu Yunchen, alam mo naman, pinakamainit ang galit ko sa mga sinungaling. Bakit mo ako niloloko? Dahil ba mahirap ako? O natatakot ka bang kunin ko ang pera mo? Asawa, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Maaari kong ipaliwanag ng mabuti. Mahal, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sigurado akong maipapaliwanag mo ng mabuti. Bitawan mo ako. Gu Yunchen, huling ulit kong sasabihin. Bitawan mo. Kung hindi, makikipaghiwalay na ako sa iyo ngayon. Mula pagkabata, wala akong ama o ina. Sa nakaraang buhay, nag-iisa ako. Sa wakas, natulungan ko si Liu Gang. Naging chairman ng Wanteng Group. Pero sino ang nakakaalam na siya ay isang sinungaling? Isang taong palaging nakikipaglandian. At ang tunay na damdamin ng kaibigan kong si Zhou Chushu ay hindi higit kundi isang pekeng pagtatanghal. Sa harap ng gusaling ito, ang pinakamabuting kaibigan ko ay dahil sa selos, na siya mismo ang nagtapos sa aking buhay. Sa buhay na ito, nais ko lamang ng isang taos pusong puso, na tapat at bukas, hanggat sa pagtanda. Bakit kaya ang hirap nito? Asawa, anong nangyari? Asawa, anong nangyari? Asawa, gising. Ambulansya. Tawagin ang ambulansya. Gising ka na. Binabati kita, buntis ka. Asawa, huwag mo akong iwan. Asawa, huwag mo akong iwan. Asawa, huwag mo akong iwan. Pwede ba? Asawa, Gu Yunchen. Asawa, maghiwalay na tayo. Asawa, huwag mo akong iwan. Asawa, huwag mo akong iwan. Matabang na baboy. Bakit nga ba kita pinakasalan? Bakit?
Bakit si Jiang Yu ang makakakuha ng lahat ng akin? Ang asawa ng prinsipe sa Beijing. Dapat ako ang nakakuha. Tingin ko, hanggang kailan ka pa magiging mayabang? Binabati kita, buntis ka. Buntis ako. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? May masakit pa ba sa'yo? Asawa. Nangangako ako, sa hinaharap, tiyak na aalagaan kita ng mabuti. Hindi na kita lolokohin. Ngayon, ito ay dahil sa iba pang mga dahilan. Wala akong magawa. Asawa. Patawarin mo ako sa isang pagkakataon, okay ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isipin ko muna. Sige. Magandang araw. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Jiang Yu. Hindi ba't siya ang asawa ng prinsipe? Bakit? Mukhang sobrang saya mo ngayon, ha? Hindi ko kailanman naisip iyon. Ni hindi ko kailanman gustong makipagkompetensya sa'yo. Magkaibigan lang tayo. Lahat ng totoo sa akin ay para sa'yo. Totoo ang lahat ng binibigay ko sa'yo. Ikaw. Buntis ka na. Oo. Talaga namang magaling ka. Sama-sama kami sa loob. Nang maraming taon, hindi ako nagdalang tao. Nang malaman mo na siya ay prinsipe, bigla ka nang nagdalang tao. Talaga namang maganda ang aking baraha. Ngunit ibinigay ko ito sa iyo. Jiang Yu. Swerte mo talaga. Ang masama, laging may katapusan. Zhou Chuchu, magkaibigan lang tayo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Ikaw. Asawa. Umalis na ang asawa mo. Halika na, upo ka. Ito ang mga bagong natutunan ko. Mga paborito mong ulam at pati na rin. Bank card mo. Titulong lupa. Sa hinaharap, ikaw na ang mag-iingat nito. Ano ang ginagawa mo? Aminin ang pagkakamali. Alam kong niloko kita dati. Malaki ang epekto nito sa iyo. Pero, ang dahilan kung bakit ako nagkunwaring janitor, ay dahil sa puwersa ng lola ko. Yung mga tao na ipinakilala niya sa akin dati, nang malaman ng tungkol sa aking pagkatao, lahat ay para sa aking pera. Kaya, hindi rin ako sigurado sa iyo. Nilinlang kita. Pasensya na. Mayroon bang iba pang bagay na itinago mo sa akin? Walang sinabi. Wala nang iba pa talaga. Sige. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Ang sinasabi mo kanina ay, patawarin mo ako ngayon. Naintindihan ko na, oo. Asawa. Sabi na, asawa, ganito kasi. Ako kasi, gusto kong magdaos. Ng isang birthday party, gusto kong malaman ng lahat. Na ikaw ang asawa ko, ang pagkakakilanlan na ito. Tama na. Gusto ko lang na tayong dalawa ay tahimik na magdiwang ng kaarawan. Ayos lang din yun. Sige, ganito na lang. Mag-reserve tayo ng restaurant sa Weijang Road. Doon na lang tayo. Tayo lang ang dalawa. HMM. Sige, magpa-reserve na ako ngayon. Weijang Road. Iyan ba ang nakaraang buhay? Ang araw at lugar ng aksidente ni Yun Chen. Ika-8. Si Chu Chu's husband ay mabuting tao. Sobrang maaga siyang namatay. Sayang naman. Ika-8. Ika-8 ang iyong kaarawan. Oo, anong nangyari? Hindi pwede. Huwag na huwag tayong pupunta sa Weijang Road. Narinig mo ba? Huwag talagang pumunta sa Weijang Road ang number 8. Ako, magdiriwang tayo sa bahay. Sa bahay ang pinakaligtas. Sige. Susundin kita. Basta't nandyan ka sa tabi ko. Saan man tayo, pareho lang.
Hindi pupunta. Talagang hindi pwedeng pumunta sa Weijang Road. Tinitiyak na hindi pupunta. Ngayon, kailangan kong pigilan ang trahedyang iyon. Prinsipe, may isang agarang kulong. Kailangan mong dumalo kaagad. Sige, umalis na tayo. HMN. Sandali lang. Bigla kong naisip ang isang bagay. Hindi ako makakapunta sa YN Road ngayon. Prinsipe, napaka-importante ng pulong ngayon. Tungkol ito sa hinaharap ng kumpanya. Alam ko. Ngunit hindi ko maaring labagin ang aking pangako sa kanya. Ganito. Tulungan mo akong ipagpaliban ang pulong. Sabihin mo lang. Mayroon akong bagay sa bahay ngayon. May mga bagay na kailangang ayusin. Mag-ayos na lang tayo sa ibang araw. Sige, aayusin ko ito. Bakit? Bakit? Okay lang ba? Salamat sa iyo, ate. Kung hindi dahil sa iyo, ako, ay naku, basta okay lang. Sa susunod, kapag tumatawid, huwag kang magpabeya. Dapat tingnan mo ang mga sasakyan, naiintindihan mo. Ganito talaga nangyari sa nakaraang buhay. Bakit nagbago lahat sa panibagong buhay na ito? Jiang Yu. Akala mo kaya mong baguhin ang tadhana, ha? Ipapakita ko sa iyo na hindi ganon kadali. May mga tadhana. Hindi ka makakatakas. Bumibili ng bulaklak, bumibili ng bulaklak, bumibili ng bulaklak, bumibili ng bulaklak, bumibili ng bulaklak. Huminto ka. Umalis ka na, Lawa. Isa na lang na kanto, makakauwi na ako. Gusto kong bumili ng bulaklak. Sige, prinsipe. Baby. Babalik na si Papa agad. Hintayin siyang bumalik. Bigyan natin siya ng malaking sorpresa. Anong nangyari? Bakit hindi pa siya bumabalik sa ganitong oras? Hindi rin makontak sa telepono. Baka may nangyaring masama. Hindi pwede. Kailangan kong magmadali at hanapin siya. Tingnan mo. Boss, tingnan mo ang bulaklak. Ito na lang. Ayos lang. Ay. Pasensya na. Naubusan ako ng baterya sa cellphone. Tingnan mo. Maaari ko bang ipalit ito sa relo? Tingnan ko nga. Masyadong mahal ang relo mo. Nakita ko na ito sa cellphone. Kailangan ito ng ilang milyon. Hindi naman kasing halaga ng mga binayaran ko ito. Mas mabuti pang itago mo na lang ito. Walang anuman. Gusto ng asawa ko ang mga bulaklak. Basta't gusto niya, sulit na iyon. Sige na nga. Anak, ibigay mo sa kanya ang bulaklak. Sobrang cute, salamat. Palem, boss. Yun Chen. Asawa, binibili kita ng bulaklak. Jiang Yu, sa tingin mo, masaya ka na ngayon, di ba? Mula pagkabata hanggang ngayon, ang pinakaayaw ko ay iyong ngiti. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. Asawa, gising ka na, huwag kang matulog. Asawa, may tao ba? Tao, tulungan niyo ako. Asawa, huwag kang matulog. Gumising ka. Tao.
흩어지고 있었어 내 세상은 너랑 Yun Chen, kumapit ka. Huwag kang magkasakit. Huwag kang magkasala. Yun Chen, Yun Chen, Yun Chen, kailangan mong magpakatatag. Hindi ka pwedeng magkasala. Yun Chen, Yun Chen. Talaga bang hindi makakatakas sa tadhana? Ang ganda-gandang tao. Nakatadhana bang ganito ako iiwan? Sobrang dami na nating pagbabago. Bakit hindi pa rin natin maiiwasan ito? Bakit ka nandito? Ano? Para lang makita ang aking kahihiyan. Kung iyon ang gusto mo. Yung asawa kong si Liugang. Nang malaman niyang may nangyari sa akin, kaya't nakipaghiwalay siya sa akin. Nalaman ko lang pagkatapos. Na ginawa ko ang lahat para maging vice-presidente siya, kahit na ibenta ang katawan ko. Pero siya, may ibang babae pa sa labas. Sa bagong buhay. Hindi ko pa rin siya mapagtagumpayan. Jiang Yu. Alam mo ba? Ang lahat ng tinatamasa mo ngayon, dapat sana ay akin. Ayos lang. Namatay ko na ang asawa mo. Wala nang tatay ang bata mo, tama ba? Ngayon, pareho na tayong miserable. Siyang talagang patay na. Doktor, ang asawa ko siya. Ang magandang balita ay, nang bumagsak ang pasyente, yung hawak niyang bulaklak, sa himala, naharang ang kanyang ulo, nakaiwas sa malubhang pinsala sa ulo. Ito ay isang swerte sa di magandang pagkakataon. Ngunit, napaka-espesyal ng uri ng dugo ng pasyente, ngayon sa aming ospital, pati na rin sa buong lungsod. Walang ganitong uri ng dugo na nakaimbak. Kailangan ng pasyente ang transfusion. Napaka-kritikal ng sitwasyon. Kailangan niya ng negatibong uri ng dugo. Doktor, ako ang may ganitong uri ng dugo. Dalhin mo ako para magpa-blood test. Kailangan kong iligtas siya. Ayos lang, sumunod ka sa akin. Agad tayong magbibigay ng dugo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Kasama kitang bumalik dito. Chuchu. Sa puso ko, matagal ka nang naging pamilya ko. Bago pumanaw ang nanay ko. Nanghihirap ako. Pero ikaw ang kasama ko sa pagdadala nito. Pero di ko alam kung bakit. Unti-unting nagbago ka. Kahit noong nakaraang buhay, hinawakan mo pa nga ang kutsilyo laban sa akin. Ngayon, muli mong kukunin ang aking kaligayahan. Marahil tapos na ang ating kapalaran. Ngayon, ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Sana pagkatapos mong lumabas, harapin mo ang sarili mong puso. Mabuhay ka ng maayos. Jiang Yu, Jiang Yu, bumalik ka, bumalik ka. Hindi kita palalampasin. Bumalik ka na. Habang nakikipaglaban ako sa iyo buong buhay ko, bumalik ka na. Gu Yunchen, handa ka bang sa sagradong sandaling ito, mangako sa Diyos, na kahit anong mangyari sa hinaharap, sa harap ng mga pagsubok at hamon, panatilihin mo ang iyong mga hangganan, mahalin ang iyong kapareha, huwag kailanman iwanan, hanggang sa katapusan ng panahon. Handa ako.
Jang Yu, handa ka bang sa banal na sandaling ito? Mangako sa Diyos, kahit ano pa ang hinaharap na buhay, uulan man o araw. Hawak kamay pa rin kayo, sa pagmamahal, pag-unawa, paggalang, at suporta. Buo ninyong bubuuin ang inyong masayang tahanan. Hanggang sa dulo ng buhay, tama ba? Oo, handa ako. Maaari mo nang halikan ang iyong bagong kasal. 是开始一个人，我认真写着我们走过红尘，再也不怕冷。那天离开这一座城，我去哪里都跟微笑的说你是我的人。